Magandang buhay mga kaani. Narito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang pag-uusapan po natin ngayon, no, ang tatalakayin ko sa inyo ay yung mga varieties na katamtaman at matibay sa blast. So alam naman po natin na ang blast ay isang klase ng amag na kapag tayo po ay tinamaan, ay malaki rin po ang mababawa sa ani natin. So ito pong mga varieties na ito, ang source po natin ito ay yung Pinoy Rice Knowledge Bank buhat sa International Rice Research Institute. So ang pinakahuling binhi po na naka-record po dito po sa Pinoy RKB ay yung Insect RC589. So ito po yung pinaka-latest po nila. Kaya mga babanggitin ko pong variety ay yung 589 pababa. Okay po, so para po sa irrigated o may patubig, ito po yung mga variety na matibay sa blast. So ito pong mga babanggitin ko po na ito. So kung ito po ay available sa inyo at may blast kayo sa lugar, eh ito po yung pwedeng variety. Number 1, PSB RC82. Sikat na RC82. Ano po? Average yield 5.4 tons per hectare, maximum yield 12 tons per hectare, maturity 110 days, may height na 100 centimeter. Ikalawa, yung Insect RC122, yung Angelica, average yield 4.7 tons per hectare, maximum yield 5 tons per hectare, maturity 121 days, plant height 106 centimeter. Insect RC170, average yield 4.5 tons per hectare, maximum yield 6.7 tons per hectare, maturity 112 days, at ang height 90 centimeter. At yung isa po ay yung Insect RC442, may average yield na 6.1 tons per hectare, maximum yield 10.8 tons per hectare, maturity 113 days. Yun po, at ang kanyang height naman ay 103 centimeter. Ito naman po yung katamtaman ang tibay o moderately resistant. Number 1, Insect RC436. Meron siyang average yield na 5.7 tons per hectare, maximum yield 10 tons per hectare, maturity 107 days, plant height 93 centimeter. At yung Insect RC440, average yield 5.5 tons per hectare, maximum yield 10.8 tons per hectare, maturity 109 days after seeding, and ang plant height is 95 centimeter. So ito pa ho ang mga variety natin na katamtaman ang tibay o moderately resistant. Insect RC506, may average yield na 5.9 to 5.8 naman kung direct seeded. May maximum yield na 10 tons sa transplanted at sa lipat tanim ay 8.7. May maturity date sa lipat tanim na 111 at sa sabog tanim na 104 days. At yung isa naman, yung Insect RC508, may average yield na 6 tons sa transplanted at sa direct seeded ay 5.8. Maximum yield na 10.4 sa transplanted at 10.8 sa direct seeded. May maturity na transplanted 110 days at 105 days naman sa direct seeded. So ito naman po yung para sa rainfed o sahod ulan. Ano po? Kung meron kayong mga variety na ito at sahod ulan kayo, eh swerte nyo ano po. So ito po yun. Yung matibay o resistant variety ay yung PSB RC40. Iwan ko lang po kung meron pa nito ngayon. Average yield 3.1 tons per hectare, maximum yield 4.9 tons per hectare, maturity 130 days, plant height 126 centimeter. At yung pong isa, brand new one, Insect RC428. Ito po ay average yield ay 3.5 tons per hectare, maximum yield 4.9 tons at ang maturity
107 days at taas 97 centimeter. Next po, para sa matibay na variety para sa sahod ulan, Insect RC596, average yield 3 tons per hectare, maximum yield 4.8 tons per hectare, maturity 113 days, plant height 93 centimeter. At Insect RC598, average yield 3.1 tons per hectare, maximum yield 6.1 tons per hectare, maturity 118 days at plant height 90 centimeter. Ito naman po yung katamtaman antibay o moderately resistant sa sahod ulan na variety. Insect RC434, average yield 3.4 tons per hectare, maximum yield 4.6 tons per hectare, maturity 105 days, plant height 94 centimeter. At Insect RC472, average yield 3.3 tons per hectare, maximum yield 4.3 tons per hectare, maturity 117 days, at plant height 86 centimeter, mababa ano. So ito pa ho yung katamtaman ng tibay o moderately resistant sa mga sahod ulan. Insect RC474H, average yield 3.2 tons per hectare, maximum yield 4.5 tons per hectare, maturity 116 days, plant height 89 centimeter. At Insect RC478, average yield 3.8 tons per hectare, maximum yield 5.8 tons per hectare, maturity 113 days after seeding, at plant height 97 centimeter. So maganda ho itong 478, mataas ang yield. So ito po nga ay hybrid variety, katulad din po nung dalawang nabanggit kong una kanina. Ang mga hybrid variety po sila para sa sahod ulan. So ito naman po yung mahina o susceptible variety sa sahod ulan sa sakit na blast. Insect RC422, RC426, RC430, at Insect RC476H. So kung yung mga variety po na nais nyong itanim ay wala dito sa listahan na ito, ibig sabihin yung variety na yun ay nasa pagitan ng pwede at hindi pwedeng tamaan. So maalin lang po dun. Pero kung yung variety pong yun ay may history na ng tinamaan ng blast dun sa lugar nyo, ay mas malamang dun siya sa pwedeng tamaan ulit ng variety, ano po. So dun po siya. So minsan po kasi ang mga variety po natin kahit na sila ay resistant o matibay nung inilabas na bago pa lang ni-release yung variety na yun, sa overtime habang tumatagal ang panahon, nawawala, nabe-break na rin yung kanilang tibay at nagiging susceptible na rin. So ito po ay para sa lahat ng variety. So yun lamang po, at like, share and subscribe na rin po kung nagustuhan niyo po yung atin pong topic ngayon.